Okay, need po ba ng med pag mataas ang LDL 3.98? Try nyo po muna, no? LDL can be lowered, no, through fasting and exercise. Mag-add kayo ng, kasi ang ginagawa lang natin is yung food, eat, wala namang correlation ang diet cholesterol sa blood cholesterol. But, if you're having problem na elevated ang LDL, no, tingnan niyo yung triglycerides. Tingnan niyo yung HDL. Pag mataas ang HDL, mababa ang triglycerides, wow, congratulations. Maganda po yan. Ngayon, kung nagko-concern nyo pa rin talaga LDL, kahit na anong explanation natin, takot pa rin sa mataas na LDL. So, the way you can lower your LDL, do fasting, do exercise. Lifting exercise and cardio exercise. Then after 3 months, repeat niyo po ang inyong lipid profile. Doc, dati ako naglo-low carb, bumalik ako sa high carbs, nahirapan na ako bumalik ulit sa paglo-low carb. Okay, so how to start? Tanggalin natin ang mga sugar food, sugar drink. Okay? Yan yung nagkokos ng cravings natin. Yan yung nagkokos ng hinahanap-hanap nyo yung mga matatamis. Okay? Yan yun. Then, yung mga ultra-processed food, tanggalin din natin. May mga nakatago niyang mga high carbs, mga sugar. So, if you start from there. Sweets, ultra-processed food. Okay? Eat when hungry, stop when full. Ayan. Okay. Doc, ano pagkain ang pwedeng recovery galing sa marathon race day? Oh, protein. Pero, actually, hindi food eh. Kung gusto mo makarecover sa mga races, marathon, fluids na yan, electrolytes. Kasi, sigurado ko, dehydrated po kayo niyan. Imagine mo, running for ilang hours ang marathon mo. If you run 4 hours sa marathon, 5 hours sa marathon, 6 hours or 7 hours sa marathon, you need hydration. Kung hindi kayo nag-hydrate, sigurado yan, madi-dehydrate kayo. Maraming tumataas ang creatinine sa mga dehydrated athlete. Okay? So, address natin yan. Yung food, real foods. Real. Whole, nutrient-dense food. Okay? Huwag mga sugary food. Kasi thinking natin, sugar agad ang pampalit sa mga pagka nag-workout kayo. No. Electrolytes. So, recover lang kayo dun. And rest. Okay? How to compute po fluids per day. Okay. Panood po kayo ng mga videos weight in pounds divided by 2, convert it, gawin mong ounce ang unit, convert it to liters. May video po ako yan. Wow! Mayroong nag-workout, nagre-resistance training while watching ang live ni Doc Brian. Thank you so much for the support. Almond nuts, yes. Handful, sandakot, 2 or 3 times a week. Huwag na kayong mag-stock ng mga nuts kasi hindi nyo maiwasan na gawing sandakot 2 or 3 times a week. Kundi, ubusin nyo isang garapon daily. Mauubos yung mga stock. Pansinin nyo lang. Okay? Saan po makakabili ng cream of tartar? Usually sa grocery. Ang Epsom salt, pwede sa Mercury Drugstore. Or, message me, bibigay ko yung link where to order. Okay? Okay. Doc, nag-chest ako. 3 weeks kasi nag-vertigo ako. Pilit ako pinakain ng carbs. 2 slice of wheat bread. Ngayon, balik ako ulit sa low carb. Dami ko discomfort. Yes, pag may discomfort, you need electrolytes to address this discomfort. Kasi number 1 na magiging number 1 na magiging side effect or yung mararamdaman nyo pagka nag-strict low carb kayo is dehydration. So, you need electrolytes, yung fluids ninyo. Okay? Yan. Pag nag-vertigo, baka dehydrated. Baka gutom. Or,
Baka puyat. Okay? Okay, 30 years old, palagi high blood. Number 1, fluids. Number 2, puyat. Number 3, stress. Baka naman obese. So pagka obese, pwedeng magkaroon ng hypertension. So please consult. Okay. Mataas ang uric acid, ang gamot, yung febuxostat, yes. Pero kung walang pain, walang discomfort, kahit wag muna. Okay? Yan. Doc, 3 times high-intensity interval training workout using pair of dumbbells only. Okay na po ba for a week since medyo busy? So, wow! Congratulations! Ang galing-galing mo. Alam niyo po ba, ang high-intensity interval training are very good for autophagy. Dalawa lang ng kokos ng autophagy. It's fasting and high-intensity interval training. Kaya pagka you're doing high-intensity interval training in a fasted state, dalawa na ang nagkokos ng autophagy mo. Very good. Ang galing. Continue nyo lang yan. As long as meron kayong electrolytes during workout. When you sweat, sabi ko sa inyo, hindi lang yan water. Kaya kahit na water ang inumin nyo, nadidehydrate pa rin tayo. Kasi ang sweat, hindi lang water. May minerals, meron ding electrolytes. Kailangan natin palitan ng electrolytes. Okay. Ayan. Doc, ako po mataas noon ang uric acid. Grabe rayuma. Namamagang paa at tuhod. Pero nung nag-start po ako mag-low carb, nawala. Diba? Ang galing. Okay. Pagka nag-take charge ka sa iyong lifestyle, no? Inaral mo ang low carb lifestyle, makikita mo sabi benefit pala ng low carb. Kasi when you do high carb, mas marami kang mga sakit na nararamdaman. Well, other in moderation naman ginagawa. Yes, you can do in moderation. Sige, tuloy nyo lang. But the problem with in moderation, no? After a month, bumabalik ulit kayo sa dati. Pansinin niyo. Kaya, much better, do low carb. And observe. Tingnan ninyo ang improvement. Actually, mas lumalakas ka. No? Yan. Okay. Pwede daw ba mag-Sunmig Light alcohol? Okay. Good luck. Kahit 3 bottle lang. Okay. Di ba sabi ko, out na ang mga alcohol. Kasi nagkokos ng dehydration. Okay. Okay. Pwede po ba mag-electrolytes kung may kidney stones? If you are doing low carb, talagang madidehydrate po kayo. Ang kidney stones, ang pwedeng cause niyan is dehydration main culprit yan. Pag hindi tayo mahilig uminom ng tubig, di ba? Nagkakaroon tayo ng kidney stones. O doon sa mga may kidney stones, matataas ang oxalate sa ihi, pwede rin yun na cause. Mga oxalate-rich food, umiwas na kayo. If you are stone former, umiwas na po kayo. I-ano nyo na, piliin nyo na yung mga matataas ang oxalate sa mga pagkain, huwag nyo nang kainin yan. And then, correct your fluids. Number 1 pa rin nagkakos ng kidney stone, yung inadequate na fluids. Okay? Ayan. Doc, avid fan here, medyo elevated. Uy, liver enzyme. So, SGPT, SGOT, paano kaya mapapababa ito? Okay. Dati, ang nagpapataas ng liver enzyme, kokos ng fatty liver, is alcohol. Ngayon, hindi. Bihira na yung mga lasinggero ngayon. Bihira na lang. Okay? So, ano yung nagpapataas ng liver
enzyme is fructose. Fruits. Sugar is fructose. Umiwas kayo sa mga fruits. Ang problem with fruits nowadays are genetically modified, no? So, mas matamis na ang mga prutas ngayon compared dati. Naku po. Kaya nga ang sasarap. Kaya nga, meron akong sa kaninang pasyente, no? May fatty liver, pero hindi kumakain ng taba. Kaya nagtataka ang doktor niya, bakit meron kang fatty liver, hindi ka naman mahilig sa taba? Puro isda nga ang kinakain. Oh, nung in-interview ko kanina, imagine mo, isang pakwan or isang melon, kaya niyang ubusin. Yung 1 kilong rambutan, nauubos daw niya. 5 malalaking atis, pag nasa probinsya, di ba? Lalo na ang kanyang place nasa palengke. Sa palengke, andyan na yung mga, kung ano yung prutas na available ngayon, andun. So, napipili pa niya, tatamis. Nauubos siya, ang dami niyang nauubos. So, sabi ko, out ang mga fruits, you can focus more on the strawberry, berries, and avocado muna. Okay? Let us see. After 3 months, paulit natin yung liver enzyme. Then, after 6 months, ultrasound. Tingnan natin yung liver ninyo. Kasi pwedeng normal ang liver enzyme, may fatty liver. Pwedeng mataas ang liver enzyme, wala namang fatty liver sa ultrasound. Pwede rin po yun. Okay? Ayan. Okay. 9.9 ang uric acid. Well, usually 6 yata ang normal, no? Niresetahan ako ng Febuxostat. 10 days ko pa uminom ng gamot. Sumakit at namaga ulit. Uminom naman ako ng maraming tubig. Okay. I-address natin, no? Kung sobra-sobra din ang tubig natin, ihi naman tayo ng ihi, nadi-dehydrate din tayo. Okay. You need to compute your fluids, electrolytes, tapos tanggalin nyo, hindi lang yung gamot ang iinumin nyo. So, yung ibang mga nagkokos ng pagtaas ng uric acid, fruits, umiwas kayo. Mga sugar, mga ultra-processed food, umiwas kayo. Pati sa mga high refined carbohydrates, umiwas kayo. Baka kasi madami pa yung kinakain, mga bread, pasta, noodles, no? Tapos ang mga pagkain nyo, puro processed foods pa. Yes, aatakin pa rin kayo ng gout. Okay? Kahit address nyo pa ang tubig ninyo. Ngayon. Okay. Nag-low carb na po ako, Doc. From 102 to 94 kilos na ako ngayon. Uy! Congratulations! Obese yan, ha? Lalo na kung 5'5 ang height mo. 94 kilos, obese 2. Yan. Parang ako dati. Kasi 5'5 ako, 93 kilogram ako dati, obese 2. Okay? So, continue your lifestyle, lose some weight, more. Siguro kung 68 kilogram ang normal sa 5'5 po. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Paano kung mataas ang creatinine, pinagbawal ang beef and pork? Okay. Pagka-creatinine lang mataas, normal ang BUN, wala namang protein sa ihi, hindi naman kayo anemic, no? Lahat okay, creatinine lang yung mataas. Baka dehydrated po kayo. Address nyo muna yung hydration, okay? Then, well, beef and pork, no, baka hydration. Ayusin nyo muna. Tingnan nyo ang BUN. Kung mataas ang BUN, mataas ang creatinine. Usually, mga 3 times na matataas ang crea, pwede nang magkaroon, pwedeng diagnose kayo ng may problem sa kidney. So, if you have high creatinine, address agad ang fluids. Kadalasan sa mga Pinoy, dehydrated. Ang daming nakokorek na creatinine na matataas pag inayos ang kanilang fluids.
pag inayos na at hindi na kumain ng mga ultra-processed food, mga sugar drink, nagno-normal ang kanilang mga creatinine. Pansinin nyo lang. I-try nyo. Wala namang masama kung hindi i-try. Okay? Okay. 2 years na po sa LC, tumaas ang uric acid. Taas niyan, 13. O, tandaan niyo sa mga nag-LC, lalo na sa mga hindi nag-electrolytes, hindi chine-check ang kanilang fluids, hindi umiinom ng water, tumataas talaga ang uric acid. Okay. Soda water, okay lang naman, pero compute nyo pa rin ang fluid intake niyo. Okay? Okay. Less carb lang po ako. Okay, kung saan po kayo comfortable. Tandaan nyo palagi, if doing something causes stress sa inyong isipan, sa inyong puso, huwag nyo gawin kung mag-cause lang ng stressful sa inyong isip at saka puso. Katulad niya, no? Nag-less lang siya ng carb. Okay na yun. Sa akin nga, sa mga elderly, pinapayagan ko sila mag-kaanin. 1 cup to 2 cups per day. Inaalam ko yan. Kasi alam naman natin, yung mga elderly, nasanay sila sa mga rice. Okay? Pero kailangan natin ma-consult pa rin. Para ma-explain ko sa mga mother, sa mga father, mga lolo't lola natin, kung ano yung health issues nila. Pwede nating address. Kasi meron din ako mga diabetic patient na elderly na hindi talaga kayang mag-strict low carb. So, I give them some pointers how to do it, yung ma-lessen lang yung carbohydrates. Take note nagpa-monitor. After 2 weeks, may kanin From 200 na sugar, after 2 weeks, bumababa na siya sa 100. 110, minsan nga, below 100 pa. So, mas maganda talaga, if you have health condition, monitored, para makikita mo kung nag-i-improve ba. Kaysa maghintay po tayo ng 2 months or 3 months, matagal pa. Di ba? Kaya kahit na diabetic or may mga health condition pa yan, kung ano lang kaya muna na gawin ng isang pasyente, dun muna tayo mag-stick. No? Para yung stress natin, yung cortisol, pag siyempre natatakot kayo, no? Bagong pwede akong kumain ng karne, ng taba. Ito pinagbabaw sa akin noon. Try muna natin. Then observe, tingnan natin yung magiging outcome. Naku, ang dami. Okay ang BP, okay ang sugar. Yung mga kirot-kirot sa tuhod, kirot-kirot sa mga paa, sa katawan, nawawala. Yung iba na naka-wheelchair, bigla nakakatayo, naglalakad. Nawawala na kasing kirot. Kaya siya naka-wheelchair kasi nahihirapan maglakad, masakit. O yung iba, merong saklay, nawawala. So, address lang natin yung mga food that causes inflammation. Maganda yan.